So nangangaral na si Isaiah dito. Ay napagod. Ano sabi niya? Sa verse 11. Na magagoy sinabi ng Panginoon, na magagoy sinabi ko, Panginoon, hanggang kailan? Sinabi niya, hanggang kailan ako mangangaral? At siya sumagot ang Diyos, hanggang sa ang mga bayan ay mga giba na walang tumahan, at ang mga bahay ay mga walang tao, at ang lupain ay maging lubos na giba. Sabi ng Diyos, hanggang may tao, mangaral ka. Hanggang may lupa, mangaral ka. Lifetime commitment dito. Mangaral ka hanggang may tao. Wika ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano sabi dito sa verse 2? Balik tayo dun sa ating paksa. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan. At sa di kapanahunan, anumang panahon, anumang sitwasyon, mangaral ka. Sumawata ka! Sumuway ka. Sawayin mo. Nakita mo ng mali ang ginagawa ng kapwa mo. Hindi mo pa sinawata, sisihin kami ng Diyos dito pagdating ng paghukom. Nakita mo na ng mali. Parang tinolerate mo pa. Anong sabi doon? Maging magandang halimbawa tayo. Hindi yung napakaraming napakaraming tato. Napakaraming mga iring sa katawan. Tandaan natin, ang katawan po natin ay templo ng Diyos. 1 Corinthians 3:16. Maging magandang halimbawa ka. Sa lahat. Sumuway ka. Ano sabi ng 2 Timothy? Ang Biblia ay totoong nagbibigay ng pagsaway sa bawat isa. Ang sabi ko dito sa 2 Timothy 3:16. At itataas ko po yung pagbabasa sa 15. At mula sa pagkasanggol ay inyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa 16, ang lahat ng kasulatan na kanasihan ng Diyos ay mapapakinabangan saan? Sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway. So sasawayin tayo dito. Sasawayin tayo ng banal na kasulatan. Sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos sa 17 ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So mangaral at sumuway. Sawayin mo yung kapatid na nagkakaroon ng pagkakasala. Magpatawad. Good example. Diyan po eh. At sumuway. Dito po nagpaloob yung aking paksa sa tatlong ito. Maging kailangan natin magpatawad, maging magandang halimbawa, sawayin mo yung kapatid na nagkakaroon ng pagkakasala. Dahil, gaya ng nabanggit namin, meron kaming rights na sabihin ito dahil inutos din ni Apostol Pablo kay Timoteo na pangalan at sawayin mo ang lahat ng mga kapatid na nagkakaroon ng problema. Sana sa maikling paksa na ito ay tumimo at mabigyan ng solusyon ang forgiveness po na ito. Maibigyan natin ng buo na walang natitirang galit sa ating mga puso. Yung buo, galit, tampo, ingit, lahat. Alisin mo yan, pantan mo ng pagpapatawad, pantan mo ng pag-ibig. Dahil yan ang utos sa atin, kayo mga ibigyan sa isa't isa na kaya ng pag-ibig ko sa inyo ayon sa John 12 verse 15. Muli po, salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga. Maraming salamat po sa tulong aral na binahagi sa ating mga kapatid. At tayo papatuloy sa ating gawain sa pagtututo ng tinapay at pagtutunan sa harap.
Tayo po yung mawit sa page 288. Page 288 po. The dreadful night. Ready? Sing. The dreadful night before his death, the Lamb for sinners slain, did almost breathe his dying breath. This soul and fears ordained to keep the feast. Lord, we have been and to great and worthy. Hellish redeemed, one to repeat for me, died for me. Thy sufferings, Lord, is sacred sign to all remembrance brings. We eat the bread and drink the wine. What thing unknown things. Ating kain po si Brother Tracy. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa mga paksa na aral at salita sa pamagitan dito sa banal na kasulatan. Sa tungkol po sa Bible study, salamat kay Brother Nico at sa salamat po kay Brother Jason na ipataliman po sa atin ang tunggangin po para po sa lalo po sa araw-araw na pangabuhay sa atin. At kailangan po natin lalo po sa kaputihan na ginawa ng Panginoon Kristo para po sa atin. Naman po tayo dito po sa pag-alaala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo. Mabasahin ko po ang ilang mga talata dito po sa banal na kasulatan, dito po sa aklat, dito po sa book of 1 Corinthians, chapter 16, dito po sa 1 Corinthians, dito po sa 11, verses 23 hanggang 28. Dito po lumabas at sabi, sulat, sapagkat yatanggap ko sa Panginoon ay pinayag ko naman sa inyo na ang Panginoon Jesus nang kami siya'y pinagkanulo ay dumampot at tinapay. At nang siya'y mapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siya'y magutipan sa aking dugo, gawin ninyo ito kayo magsisino sa pag-aala sa akin. Sapagkat tuwing kunin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay pinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino man kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon.
dapat siya sa ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sala. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kundi niya kinikilala ang katawan ng